Hi, good afternoon. My name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder management based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay. Maganda yung topic natin today. By the way, I'm so grateful kasi natutuwa pa rin ako na gaya kanina may nag-comment, nabasa ko lang. Sabi niya, hindi daw siya makapaniwala na bumalik na siya sa dati niyang sarili, na nagtatrabaho na daw siya ulit, tumatawa na daw siya ulit, masayahin na daw siya ulit. So I'm very happy, no? Kasi alam niyo, pag may mga ganong comment na yung talagang totoo naman, I think totoo kasi gano'n naman talaga no? Ibig sabihin, totoo na may management or may cure ang anxiety disorder. Kung sasabihin natin siyang sakit, no? Okay? Pero kasi ang daming parang hindi ko masabing school of thought, pero parang gano'n, no? Pero hindi really school of thought. But yung idea na ang anxiety disorder, it's not really a sickness, but more of a, paano ko ba sabihin, wrong thinking, yung alam mo, yung mga distorted thought na kailangan lang itama. So hindi talaga disorder, hindi siya talaga, parang sinasabi nila hindi talaga sakit, unless yun yung mga tipong sakit na, kung tipong mga chemical na yung may kinalaman talaga, no? Pero kadalasan talagang faulty thinking lang yung problema, so kailangan lang ayusin yung faulty thinking na yon. Faulty thinking, so yung mali-mali, mga pinag-iisip, gumagawa na ng sarili niyang mga pag-iisip, magawa na siya ng sarili niya, nagiging totoo na sa kanya, kasi hindi naman science. So yun nagiging problema, okay? Meron din naman talaga yung mga chemical imbalances talaga sa katawan. Yan, pwede talagang yan, siguro kung ako yung doktor, ako yung psychiatrist, o ako yung neuroscientist, sasabihin ko, kung ako base sa experience ko, dalawa ang pinanggagalingan ng anxiety or depression. Una is yung thought, o kaya naman talagang yung katawan, meron siyang mga chemical imbalances. Ngayon, kung ako ang doktor, i-check ko kung meron siyang chemical imbalances, at kung wala, doon ko naman masasabihin ko na faulty thought ang problema nito, or trauma. Okay? Kasi usually, di ba, kunyari wala, okay naman yung katawan mo sa mga hormones mo, tapos bigla kang first panic attack. Pero kasi, alam niyo, minsan kasi talaga namang lahat naman kasi ang chemical yung halimbawa, yung anxiety mo, pag na-trigger mo, yung fight, flight, freeze, adrenaline na kagad yun, yung mga norepinephrine, yung mga chemical na yan sa katawan. So pag yan lumabas, yung symptoms lumalabas. Yun yung anxiety symptoms mo, yung fight, flight, freeze. But then okay sana kung sa chemical lang at ma-check ng doktor na okay, kulang to sa ganito, yung GABA niya kulang sa ganito. Kasi alam niyo, wala pa tayong mga ganong test na talagang magsasabi na kulang ito sa ganito, kulang ito. Wala ako meron man nasa abroad, napakamahal. Okay? But then again, most of the problems are yung mga faulty thought. Kasi ang faulty thought mo, kunyari mag-isip ka, meron siyang body-mind connection. Kunyari, nag-isip ka na ng kakakilig, maglalabas ka ng mga chemical na para kiligin ka. So, yung reaction ng katawan mo, it's all chemical, no? Yun. Pero kung ako yung psychiatrist or neuroscientist, doctor ako, ganun yung gagawin ko. Kaso nga, wala pa mga test dito, mahal, no? Nasa US pa. Or abroad, I don't know kung saan sa US, pero mga ganun. Anyways, pero kadalasan yung mga faulty thought lang naman. So sige, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Yung gusto ko i-emphasize talaga yung importance ng journaling tsaka gratefulness. Science na kasi yan yung pagiging grateful. Science, imagine mo, science yung pagiging grateful. May effect siya sa katawan scientifically. Galing ano bang rason bakit yun daw ay way para ma-manage ang anxiety? Kasi alam niyo guys, ang utak natin hindi niya kayang mag-isip ng sabay. It's either isa lang yan at a time. Hindi siya pwedeng
Sige, kunyari, tatanungin, di ba, nasabi ko na sa video ko yan eh. Tatanungin ka, isabay mo, ano ang recipe ng adobo at sinigang? Hindi mo maiisip sabay yung dalawa. Iisipin mo na yung adobo sa adobo ganito. Tapos sunod, ano yung recipe ng sinigang? Hindi siya pwedeng sabay na sasabihin mo yung adobo at sinigang. Hindi. Iisipin mo muna kung ano yung adobo o sinigang, kung ano man yung una mong iisipin. Isa lang at a time. So, ngayon, kapag grateful ang tao, naunahan na yung mga anxiety-provoking na thoughts, tapos naglalabas pa siya ng mga happy hormones. So, pag happy ang tao, ang anxiety nawawala. Pag happy. Gets? Pero kunyari, meron ka ng discomfort, hindi ka na komportable, kulang ka pa sa tulog, mataas ang anxiety niya. Okay? So, importante talaga yung gratefulness. Ngayon, ito sinasabi ko na sa inyo to, science to. Kapag hindi ka pa, ako ganun pinapractice ko talaga yun Pero, natuwa nga ako nung na-realize ko, talaga, may science pala yun. Oo. So, marami, no? Gratefulness. Gamot sa anxiety, okay? Hindi lang sa anxiety, pati depression. No? Kasi nga, again, the idea is, yung utak mo, isa lang yung kaya niyang isipin at a time. So imagine mo kung iniisip mo puro kagandahan, pagiging grateful mo. Ibig sabihin ng grateful yung papasalamat ka sa buhay mo, papasalamat ka sa masarap kaninang kinain mo lunch na adobo, may dessert ka pang pakwan, ang sarap nun. So kung mindful ka, no, yung consciously ginagawa mo yun at iniisip mo, kasi mag-iisip ka, tinan mo, ano ba yung pasasalamatan ko? So nag-iisip ka kung ano yung pasasalamatan mo. So habang nag-iisip ka ng pasasalamatan mo, walang space ang anxiety. O hindi ka makakapag-isip ng stroke yan or heart attack yan. Kasi nga nag-iisip ka kung ano yung pasasalamatan mo. At habang iniisip mo yung pinapasalamatan mo, ang sarap sa feeling. Okay? Kailangan pinapractice siya. So sinimplihan ko na lang yung paliwanag sa inyo. But kung gusto nyo pa ng talagang malalim na paliwanag on gratefulness and anxiety, mag-search kayo. Basta tandaan niyo, dapat yung mga pinapakinggan nyo, yung mga science people, hindi pwedeng kung sino-sino lang. Kahit magaling pa yan. Basta kailangan mga doktor, neuroscientist, mga ganun, psychiatrist, psychologist, ganun. Okay? So anyways, so ano ba yung gratefulness? Yun na nga, yung ano ba sa Tagalog ng gratefulness? Yung grateful nagpapasalamat yun yung grateful sa Tagalog grateful hindi ko wala sa Tagalog nun. Basta ang grateful yung ideya na nagpapasalamat ka sa bagay-bagay at real at totoong pasasalamat hindi yung gagawin mo lang kasi sinabi ni Coach Jeremy. Hindi ganon. Kailangan pag grateful ka, halimbawa ako, sabi ko, papasalamat pala ako, nagkaroon ako ng anxiety disorder. Totoo to kasi kung hindi ako nagkaroon ng anxiety disorder, hindi ako magiging porsigido sa paghahanap ng solusyon para sa sarili ko. Actually, it started with myself. Pero, kaya nga nag-aral pa ako ng cognitive behavior therapy, kahit hindi naman ako practicing psychologist kasi para sa sarili ko. And then sabi ko, na-realize ko, sayang naman yung kaalaman na yun kung hindi ko i-share sa inyo, sa mga taong may mga, ang hirap kaya ng may anxiety disorder, crippling talaga. Yung bang, talaga, di ba, alam nyo naman, no? Ako nga dati taon, kasi wala namang Coach Jeremy noong panahon ko So ilang years din ako nag-suffer hanggang sa nag-aral ako. Pati sa Ateneo, naalala ko, yung libro sa Ateneo about anxiety, parang isang libro lang yun yung nagpapakalma talaga sa akin, kasi which is mali, by the way nasabi ko na sa inyo, yung dependent kayo sa mga bagay-bagay or sa behavior o sa mga gano'n, no? Wag. Pero anyways, kasi nga wala pa akong alam dati noon, tipong pag nag 3 days na or 2 days, kailangan ibalik ko na sa Ateneo. Pagkabalik, the following day, kukunin ko ulit, hiramin ko ulit, paulit-ulit. At finotocopy ko naman eventually. Pero kapal kasi ng libro, estudyante lang. Hindi na ako estudyante nun. Fresh grad ako. Okay? So, fresh grad ako. So, yun, nawala ako. Saan ba pinag-usapan natin? Gratefulness.
Ayun, nagpapasalamat ako na hindi ako magiging porsigido na hanapin kung ano ang solusyon sa anxiety. So, kaya nagpapasalamat ako ng Lord. Tapos, ito pa. Ngayon ko lang na-realize na kaya pala ako nagkaroon ng anxiety disorder kasi may mission ako. Ito yung mission ko. Feeling ko, ginagamit ako ng Diyos ngayon para ipakita niya sa inyo yung pagmamahal niya. Na, sige, Jeremy, magkakaroon ka na sa papayag ako na siguro magkaroon ka ng anxiety disorder kahit mahirap yan, pero kasi gagamitin kita. Yun pala yung mga plano na hindi mo nakikita sa panahon na yon. Pero habang tumatagal, like ilang years ago, doon ko na realize na kaya naman pala ako kaya pala ako nagka-anxiety disorder kasi ginagamit ako ngayon ng Diyos para yung lalo na yung mga mahirap talagang magkaroon ng pag-asa na talagang gagaling sila. Kasi in reality, kapag lost ka, talagang hindi wala ka idea kung ano nangyayari sa'yo, talagang mahirap na yun dun pa lang sa ideya na wala kang alam. Ang hirap na nun, di ba? Hindi mo alam kung baliw ka o anong sakit mo. Dati nga sabi ko, sana may sakit na lang ako sa utak para alam ko kung ano nangyayari sa akin kaysa sa ganito na hindi ko alam nangyayari sa akin, hindi ko nararamdaman ko ano ba to, ganyan lang. Sana sabihin na lang sa akin ng doktor, kaya ganyan yung nararamdaman ko kasi baliw ka. O mas tatanggapin ko na lang yun para kasi ang hirap intindihin pag walang nagpapaliwanag sa'yo, ano? No? So ganun. Anyways, kahit may mga psychiatrist ako dati, hindi, iba talaga yung may experience yung magsabi. Kaya grateful ako. Kaya ang sabi ko kung ibabalik ko ba yung buhay ko, kunyari papipiliin ako, wala kang anxiety disorder sa buhay mo o magkakaroon ka, pipiliin ko bang magkaroon? Alam niyo, sabi ko, napakahirap dito sa totoo lang, pero dahil naman sa ilang libo na kayo ngayon, talagang worth. Sabi ko, sige, karoon ako ulit. Kung ganito lang din makakatulong ko sa kapwa ko, sige, kahit mahirap, Lord, gagawin ko. So that's how grateful I am. Nasa utak ko talaga yon na meron akong consciousness, no? Or consciously, there's a effort to think of things that would really make me grateful. At kapag, imagine nyo habang kinukwento ko sa inyo, iniisip ko yung kukwento ko. So hindi ako nag-iisip na heart attack ba to, panic ano ba to, schizophrenia ba to, psychosis ba to. So hindi ako nag-iisip kasi iniisip ko yung pagiging grateful ko. So ganun yung magandang pagkakapaliwanag na ang pagiging gratefulness, no, ay nakakatulong sa pagmamanage ng anxiety. Kung umaga pa lang grateful ka na, umpisahan mo na agad ng maganda. Kung umaga pa lang nagpapanik ka na, ano to, baliw ako, masustroke ako mamaya, lalabas ako, babagsak ako, babagwala ako doon, baka tumakbo ko, magpanik ako sa public. Umpisa pa lang sa araw mo, ganun ka na, good luck. Kaya nga kaya importante yung pagiging grateful. Umpisahan mo pa lang sa umaga or sa gabi, kasi yung ibang tao naman hirap din matulog sa gabi. Pero kapag inumpisahan niya na yung yung gratefulness niya, umaga or gabi, ikaw mamimili kung anong time. Then, kasi when you think of things, nagmamanifest din sa body yun, may mind and body connection. Di ba? Sabi ko sa inyo, mag-isip ka lang ng mangga, maglalaway ka na. Di ba? Wala namang mangga, isip pa lang yun. So imagine, yung gratefulness na yan, naglalabas ka rin ng mga chemical that makes you happy. Pag happy feeling, walang anxiety. Kasi isa lang at a time ang pwedeng pumasok sa isip. It's either pinili mo maging grateful o pinili mong mag-isip ng mga catastrophe, ng mga catastrophic thought na pinapalala mo yung mga anxiety symptoms mo. Anxiety symptom lang yan. Kumbaga, kapag meron kang tooth decay, masakit ipin mo, ganun lang siya. Dahil may anxiety disorder ka, merong simptomas ng fight, flight, freeze. At yan na yun, yung mga iniisa-isa nating anong ganda nung Mount Banahaw. Mount Banahaw pa ba yan? Makiling na. Banahaw pa yan. Okay. So, apakita ko sa inyo. Nakikita nyo? Ayan ba yung rosary ko? Ayan, Mount Banahaw. Okay. Now, anyways, wala naman. So, yun nga, no? It's either isa lang ang iniisip ng tao at the time. So, mas magandang grateful ka. At kung susundutan mo pa, no, i-develop mo yung discipline ng pagjo-journal. Lahat ito, mapa-depression, mapa-trauma, lalo na sa trauma, ang laki ng tulong ng journaling sa trauma. Kasi, alam niyo, merong therapy sa trauma, no, na sabi niya,
O sige, kung mag-iisip ka ng magandang ending dyan sa storya mo, sa trauma mo, ano kaya ang magandang ending niyan? Diba? Kunyari ito kunyari, na-rape ka ng bata ka. So, very traumatic experience yun. Hindi ganun kadali kaya kailangan dapat merong therapist na mag-aalalay sa'yo. Kasi hindi mo pwedeng, ganito, na-rape na nga diba? So ngayon, kunyari, ito na lang, sisimplihan ko lang hindi ganun kasimple yun. Pero sisimplihan ko na lang just for this conversation, okay? Na-rape siya. Yung pinakamaikli na lang, pinakamadali. So, sige, ang gagawin natin, gusto ko, although again, dapat mag-iingat ka, as a therapist, no? Hindi ako therapist, okay, by the way, pero hindi ako practicing, sabi ko, waiver lang I'm not a psychologist, pero ako'y puno lang sa pag-aaral. Anyways, di kunyari, alam mo na yung pasyente mo, no? Okay na siya, client mo, yung pasyente mo, magkakilala na kayo, nagkapalagayan na kayo, mga pang ilang sessions na yung nangyari, so may trust na, may alam mo na kung paano siya nag-react, so yun yung panggagalingan. Okay, kampante na kayo, komportable na kayong dalawa sa isa't isa, lalo na yung pasyente. Okay, so bibigyan mo siya ng sige, titingnan natin in another way yung trauma na yan. Lalagyan natin siya ng, isusulat mo yung nangyari. Okay? Kasi kailangan i-process. Isa pala ito sa mga importante na gusto kong sabihin sa inyo, na lahat ng bagay dapat pinoprocess natin. Kasi pag pre-process natin, ano ba ibig sabihin ng pag-pre-process? Tututukan mo siya talaga, uupuan mo siya, haharapin mo siya. Yun ang pagpo-process. Halimbawa, kunyari, paano bang paliwanag ko sa kunyari, halimbawa, magre-resign ako. Sample na to hindi na masyado extreme anxiety. Hindi, yung nakausap ko na lang. Okay, yung isa yun na lang yung sample. Magre-resign na siya. Tapos, kinausap niya ako kasi hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. So, tinulungan ko siya i-process yung feeling niya. So, kasi parang basta masama loob niya sa boss niya, ang tagal niya nang inihintay yung promotion, hindi siya ma-promote. Tapos, magre-resign siya. Yun na yung ideya niya. Okay, yun ang plano niya. Ang problema, ang sakit-sakit ng loob niya, sama ng loob niya, siguro hindi niya alam mo, minsan siyempre sa boss mo, hindi mo naman kayo pwede magsigawan, so hindi mo naman mailabas sa kanya yung frustration mo at yung galit mo, diba? O yung iba kaya, pero yung iba hindi. Pero then, usually pag mga ganyan, medyo hindi maganda yung paghihiwalay nyo sakali ka maganda. Anyways, so di usap kami, dumating kami sa punto na sinabi ko, so ang pakiramdam mo ba na invalidate yung feeling mo? Yung bang parang, ang ibig sabihin na invalidate, yung parang hindi binigyan ng importansya yung kanyang pakiramdam. Kasi magaling naman siya Minsan may ganun tayo na parang, hindi na kita muna papansinin. Yung papansinin ko na lang muna yung may kailangan ng pansin, no? Yung kunyari, kung may anak ka, anak, alam ko magaling ka na, ito munang tutukan ko yung hindi magaling na anak. So siya, ang feeling niya na yun, anak din naman ako. So ang feeling niya parang na-invalidate siya. Ibig sabihin parang, hindi ba ako importante? Importante rin ako. Parang ganun yung pakiramdam niya. So pre-process namin. So nagkaroon siya ng kaliwanagan na, ang feeling ko pala kasi na-invalidate ako. Exactly. So you see, pinoprocess namin na, oo nga, ganyan. Oo, yun nga, tama ka, na-invalidate nga yung feeling ko. Sabi niya gano'n. Kaya sama ng loob ko, kaya gano'n. So hindi lang ganun kasimple yun. May pinanggagalingan yan kung bakit sensitive ka pag na-invalidate yung feeling mo. Although talaga masakit naman pag na-invalidate ka talaga. Pero yung iba kayang i-brush off lang parang no big deal. Sige, nasaktan ako ngayon, okay na ako mamaya, okay na ako bukas. Ganon. May mga tao kasi na pag na-invalidate yung feeling nila, may pinanggalingan pala yun nung bata sila. At hindi rin nila alam kung saan ang galing. So, yun yung ipoprocess ng ganito. Hanggang sa naiintindihan mo na yung sarili mo na, kaya pala, ganun pala yun. O sige, so dahil alam ko na, dahil meron na akong awareness na ganun pala yung pagkatao ko, sa susunod na may gumanon sa akin, dahil alam ko na hindi na ako ganun ka-sensitive. So, pati siya, nagkakaroon siya ngayon ng protection sa sarili niya. Kasi dahil naintindihan niya na yung sarili niya, alam niya na hindi na ako magiging sensitive ulit. Iisipin ko na may ganun pala akong side kung bakit ako very sensitive. Okay? So next time, kapag ganun, hindi ko na isipin na ganyan, buisit, wala na akong kwenta, walang ganyan.
So ganun ang ibig ko sabihin ng processing. Okay, pinaprocess. Yung, lalo na pag trauma, no? Yung trauma kailangan i-process yan. So ano ang magandang mga ways para i-process? Journaling, very important. Kasi kapag sinulat mo lahat ng thought mo sa journal, nagiging tangible yung thought. Ibig sabihin ng tangible, nakikita, nagiging solid kasi nababasa mo na siya. In fact, sinusulat mo pa siya or tinatype mo siya sa phone mo. By the way, meron akong ginagamit na app na journal. Maganda na kasi sa phone ko pala, hindi ko kayang buksan ngayon. Although baka nasabi ko na rin sa ibang video ko, yun maganda yun kasi may password. Okay? Pwede pa kahit sa ang phones, pwede mo i-open yung journal na yun. Okay. So, importante yung journaling kasi ganito lang yan. Lahat ng ideya mo tungkol dun sa trauma mo, isulat mo lahat. Tapos, isulat mo. Tapos, bakit? Ano nararamdaman mo? Bakit gano'n yung pakiramdam mo? Okay? Hindi gano'n kadali. Lalo na yung ibang tao, trauma talaga. Minsan, kala nila, kahit iniisip lang nila, feeling nila nandun sila sa sitwasyon. Samantalang nangyari yon mga 8 years old pa lang sila. Pero nanunumbalik yung pakiramdam na yon. So mahirap yon. Kaya kailangan talaga may therapist ka dyan. Pag ganyan ang gusto mong gawin. Okay? Pero anyways, kunyari meron kayo at kaya naman i-manage, ang journaling talaga makakatulong sa inyo. Okay? In fact, kahit saan, hindi lang siya, kala mo nagda-diary ka. Hindi, may science ang journaling. Okay? Di ba sinasabi ko nga sa inyo pag nanood kayo ng pelikula, pag pinanood nyo sa una, lalo na kung nakakaiyak, iyak kayo. Pero kunyari panoorin mo 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Sa pang-10 iyak ka pa ba? Hindi ka na iyak. So pati yung feeling mo parang alam ko na yan hindi na ako iyak. So nalilesen din yung effect, no? So imagine mo sa journal kung ano-ano yung idea. Tapos tuturuan pa kita, kunyari anong perspective. Halimbawa meron ako isang follower, no? Yun nga na trauma siya. Binubugbog siya ng magulang niya, ng tatay niya, ganyan. Ngayon, natatakot siya na baka bugbugin niya rin yung anak niya. Kasi may time daw na ganun. Turned out, di pinaliwanag sa kanya. So, ang feeling niya, dahil binugbog siya ng tatay niya, hindi siya mahal. Okay? So, matagal na usapan. It turned out, yung tatay niya pala, binubugbog din ng magulang. Pero not necessarily, walang pagmamahal. Kumbaga, may mali lang dun sa nangyari. So parang ano sila mula doon sa kanununuan, ganun, napasa-pasa sa kanila. Tayo kapag nabugbog tayo, feeling natin hindi tayo mahal. So pinaliwanag ko sa kanya na ang tatay mo ay biktima lang din, kaya may tendency na gumanon siya sa'yo. Pero kung titingnan mo, sabi ko sa kanya, pinaprocess namin, ang tatay mo ba hindi siya nag-provide sa inyo ng pagkain, ng pag-aaral nyo, ng kung ano-anong kailangan nyo? Hindi ba siya nag-provide ng ganon? Nag-provide naman. Exactly. So, tayong mga tao, meron tayong kabulukan na parte sa atin. No? Sorry for my word, but ano na yun, diretsohan na. Meron tayong mga mali sa katawan natin na, di ba sabi ko nga sa kanya, tinanong ko sa kanya, halimbawa yung anak mo talagang madumi sa kwarto, burara, hindi marunong maglinis, ganyan-ganyan. Itatakwil mo ba yung anak mo? Sabi niya, hindi. Sabi niya ganun. Hindi. Bakit? Tapos, kasi napag-usapan namin, may parte niya lang yon. So, hindi niya kabuuan yon. Okay? At dahil naintindihan niya, nagkaroon siya ng awareness. O nga, no? Ganun pala yun. Titingnan natin. At ang daming sitwasyon. Bakit ganun? No? Yung mga nangyayari. Kasi para sabi ko nga, nag-joke pa ako Sabi ko, kunyari, nang babae yung mister mo, iwanan mo na kagad. Depende yun sa atin, ha? Oo pa, oo. Sabi niya gano'n, wala nang question yan. Iwan ka agad, gano'n, hiwalay ka agad, ganyan. Paano kunyari, nakita mo sa CCTV, parang nagkalokohan lang, hindi nga niya kilala yung babae na yun. Parang nalasing sila lahat doon sa grupo, nagkatuksuhan, alam mo yung mga barka-barkada. Pero wala naman talaga, hindi nga sila magkakilala. So wala silang relasyon at all. Kaso minalas talagang may nangyaring gano'n. Tapos naging honest ni mister. I don't know kung may gano'n. May honest na mister na magsasabi. Anyways, tapos sabi niya, no? Hindi pa yun. Hindi ko pa siya napapayag dun. Yung sabi niya na, hindi napapayag, sabihin na open yung utak. Sabi ko, alam ba sa mga preso, yung mga lalaki dun, yung mga talagang kriminal yung mga record na ganyan. Aba,
Akalain mo mayroong mga nagkakatuluyan doon. Lalaki yan pareho. O sa tingin mo, bakit kaya nangyari yun? Okay, kasi may rason. Maybe there's a need, blah blah blah, kung ano-ano. So ngayon, ang punto is lumalawak yung isip niya na nangyayari pala yung mga bagay-bagay. Kasi ganun. So that is processing. So nakikita mo iba't ibang perspective na pwede palang ganun, kaya ganun. So ngayon, dahil malawak yun na yung pag-iisip mo, mas magaling ka ng umintindi. At dahil naintindihan mo, hindi na ganun kasakit yung pakiramdam na dati, kala mo basta binugbog ka, hindi ka na mahal. Pero extreme lang yung sample ko. Pero sana naintindihan niyo ang punto ko. Kasi pwede ko naman sabihin na hindi ako sinabihan ng I love you, hindi ako mahal ng asawa ko, ng nanay ko, hindi niya ako sinabihan ng I love you. Porque hindi ka sinabihan ng I love you, hindi ka na mahal. Hindi ba siya nagbigay sa'yo nung birthday mo ng regalo? Hindi ka ba niya pinapakain ng masarap? Hindi ka ba pinapakain, binibigyan ng regalo? So dahil hindi ka lang sinabihan ng I love you, hindi ka na mahal. At may mga ganung tao, lalo yung mga kabataan niya, may mga nagpapamatay pa dahil dyan. Okay? So, you see, kailangan pinoprocess siya at magkaroon ka na ganun ang processing. I hope you guys understand what I'm saying about dapat pinoprocess natin yung mga feelings kasi, pero alam niyo medyo mahirap, although at least nagkakaroon kayo ng awareness ngayon, nagkakaroon kayo ng idea, pero ang hirap kasi talaga mag-process kung ikaw lang. Pero dahil ngayon nasi-share ko na sa inyo kung paano yung processing, at least meron kayo idea, diba? So ganun lang, okay? Yun. So ang pinaka-importante gusto kong take away lang dito sa video na to is that gratefulness, mag-isip ka, bahala ka kung ilan yung bagay na gusto mong isipin, ikaw na lang. At least sana 3 sa isang araw. Hindi man kailangan ng kotse, bahay, nanalo ka sa loto, hindi. Yung simpleng ang sarap nung nabili ko mangga kanina, Lord thank you, at maging totoo ka bakit ka dapat magpasalamat. Okay? Ano naman, buti hindi ako na traffic, thank you Lord, talaga alam mo, gano'n. So ang mas maganda pa niyan yung tipong yung pagiging gratefulness nyo, yung iniisip nyo talaga yung mga bagay-bagay bakit kayo grateful. Yun ang maganda, para kasi again, hindi kayo makapag-isip ng anxiety at lumalabas kayo sa sarili ninyo. Hindi yun nakafocus na kayo sa ano nangyari sa paa ko, ano nangyari sa heart ko, ano nangyari sa hininga ko. Kapag ganun, talagang kakainin ka ng anxiety mo. Okay? So, yun. Number 1, gratefulness. Pangalawa, gusto ko lang reiterate yung importansya or yung importance ng journaling. That's very important. Journal mo lahat ng nararamdaman mo, basahin mo. Tapos tingnan mo ibang perspective. Sabi mo kunyari, unang sample natin, kung lalagyan ko to ng magandang ending, itong nangyaring to, ano kayang magandang ending ilalagay ko dito? Halimbawa, meron akong anxiety, tapos lalagyan, hindi, trauma pala yung sinasabi ko yung nakaraan. Kunyari, binugbog ako ng tatay ko. Kung lalagyan ko ito ng ending, magkakaayos na kami ni tatay, magkaroon kami ng kapatawaran sa isa't isa, naintindihan ko na siya ngayon, kaya siya nang bubugbog kasi binubugbog din pala siya nung bata siya. So ako mismo, hindi ko na gagawin yun sa mga anak ko. So, yun, no? Meron kang journal na ginagawa, pinoprocess mo yung bagay-bagay, at kapag hindi siya naglalaro, hindi siya tumatakbo sa utak mo na kung ano-ano lang, nandun siya solid siya, nandun siya sa sinusulat mo, iniisip mo talaga intentional. Okay? So ganun importante. So take away, kala mo parang gratefulness sa journal, anxiety, parang ganun, pero scientific yan, and believe me. Alright? Thank you for watching. Again, yung mga bago, kailangan diagnose kayo ng doktor. Huwag nyo gawing diagnosis itong YouTube ko, no? Kailangan makita kayo ng doktor mismo at ma-diagnose kayo. Okay? Bye. Thank you.